Sa isang eskinita sa Tondo, sa gilid ng maingay at magulong lungsod ng Maynila, nakatirik ang isang maliit pero maayos na bahay na may bubong na yero at pader na pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit may mga paso ng gumamela sa harapan at kurtinang may burdang bulaklak sa bawat bintana. Doon nakatira ang pamilya ni Mang Temyong. Isang simpleng pamilya na kahit sa gitna ng kahirapan ay may luwag sa puso. Si Mang Temyong, 61, ay isang jeepney driver na matagal nang bumabagtas sa kalsada ng Maynila. Sunog sa araw ang balat, maupila sa kilay, pero ang ngiti niya'y palaging payapa. Parang nagsasabing ayos lang kahit sa gitna ng matinding trapiko. Sa mga pasahero, isa siyang driver, pero sa marami, isa siyang alamat. Hindi dahil sa bilis magmaneho, kundi sa lambot ng puso. Huwag mo nang bayaran, anak. Bumawi ka na lang sa pag-aaral. Sabi niya, minsan sa isang estudyanteng halatang daling pa sa night shift, sa fast food, at ngayon ay papasok sa klase. Pero Manong, last week pa po ako walang pamasahe. Ngumiti si Mang Temyong, pinahid ang pawis sa noo. Ayos lang, masarap sa pakiramdam pag may natutulugan ka. Isang umagang madilim pa ang ulap, habang tinatahak ni Mang Temyong ang ruta papuntang Divisoria. May sumakay na matandang babae, nakasombrerong kinupas ng panahon, may bayong ng gulay sa gilid. At may ngiti kahit halatang pagod. Sa palengke lang po, Manong, sabi ng matanda, habang dahan-dahang umupo at sumandal. Nang inabot nito ang pamasahe, nakita ni Mang Temyong ang barya sa kanyang palad, 25 piso. Wag na po, Nay, wika niya, hindi tinanggap ang pera. Bili niyo na lang po ng saging para sa apo niyo mamaya. Nagulat ang matanda. Ay, hindi pwede, iho, baka malugi ka. Hindi po ako nalulugi sa pagtulong, sagot niya habang kinukuha ang isang sandwich mula sa lunch bag na nakabalot sa tissue at iniabot sa matanda. Bago po yan, gawa ni Mrs. Kumain po muna kayo habang hindi pa siksikan sa palengke. Napatingin ang matanda sa sandwich, may palaman na itlog at mayonnaise, at halos mapaiyak. Salamat, anak, hindi ka lang driver, para kang tanak ng Diyos. Hindi naman po, sagot ni Mang Temyong, nakangiting bahagya habang binibilang ang supli ng ibang pasahero. Hindi lang si nanay ang natulungan niya. Isang araw, isang estudyante ang sumakay, pagod, may mantsa ng mantika sa uniforme, at may pasan na backpack na tila mas mabigat pa sa mga problema niya. Papuntang Ubelt po, Manong, mahinang sabi nito. Huwag ka nang magbayad, anak, sagot ni Mang Temyong habang binubuksan ang lunch bag. Galing ka pa sa duty sa fast food, ano? At ito, sandwich, kunin mo na. Galing kay Mrs. Malambot yan, parang yakap. Pero, wag nang pero. Baka malate ka pa. Kumain ka na lang habang umaandar ang mundo. Sa kanyang upuan, palagi siyang may baong sandwich na inilalagay sa maliit na lalagyan sa dashboard. Gawa ito ng kanyang asawang si Aling Bebang, isang tindera ng sandwich sa terminal. Si Aling Bebang ang ilaw ng tahanan. Matapang pero may lambing, masipag at mapagbigay, at marunong makipagbunod sa presyo ng itlog sa palengke. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan, isang simpleng ulam na ginisang repolyo't itlog, napuno ang munting kusina ng tawanan. Temyong, kung di ka lang marunong mag-drive, baka mas naging sikat ka pa sa paggawa ng chismis sa terminal. Sabay tawa ni Aling Bebang habang inaabot ang tubig. Hoy babae, hindi ako chismoso. Nagbibigay lang ako ng balita, tugon ni Mang Temyong, sabay irap na patawa. Si Joyce, ang kanilang nag-iisang anak, ay nakatingin lang sa dalawa, napapangiti. Ang kulit niyo talaga, parang kayo yung anak, ako yung magulang. Bakit anak, gusto mo na bang palitan kami? Biro ni Aling Bebang. Hindi po, sagot ni Joyce, sabay buntong hininga. Minsan nga po naiisip ko, ang swerte ko sa inyo kahit mahirap lang tayo. Tumahimik sandali ang mesa, lumingon si Mang Temyong sa anak at sumeryoso. Alam mo na, kahit di kami nakapanatapos ni nanay mo, lahat ng ginagawa namin ay para sa'yo. Hindi pera ang sukatan ng yaman dito sa bahay, kundi yung tibay ng loob natin. At kung ilang beses tayong nagbigay, kahit tayo mismo'y kulang.
Muling natahimik ang gabi, ngunit sa katahimikan ay naroon ang init ng pagmamahalan. Sa labas, umuugong pa rin ang mga sasakyan. Tumitilamsik ang ulan sa bubong, pero sa loob ng bahay, may katahimikang hindi kayang bilhin ng salapi. Katahimikang may kasamang pag-asa. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, may lungkot din silang kinikimkim. Minsan, habang naguhubas ng pinggan si Aling Bebang, tinanong siya ni Joyce, "Nay, hindi po ba kayo napapagod?" Napahinto si Aling Bebang, humawak sa gilid ng lababo at tumingin sa anak. "Napapagod, oo, pero hindi sumusuko. Dahil bawat piraso ng tinapay na binebenta ko, may dasal na makapag-aral ka. Pag ginalingan mo, kahit gaano kalamig ang araw, init ng tagumpay mo ang gagaan sa likod ko." Naiyak si Joyce nang hindi namamalayan. Yumakap siya sa ina, habang sa gilid ng kusina, dumungaw si Mang Temyong. Kinamot ang batok at sinabing, "Oy, drama agad? Wala pa ngang birthday." Sabay-sabay silang natawa. At sa tawanan at iyakan ng gabing iyon, parang may kung anong liwanag sa sulok ng kanilang munting tahanan. Liwanag na hindi kita ng mata, kundi ramdam ng puso. Hindi pa nila alam, pero sa mga susunod na linggo, magbabago ang kanilang buhay. Ngunit na yung gabi, sapat na ang isang hapagkainang may tawanan, luha at tinapay na may kasamang pagmamahal. Isang gabi, umuulan ng malakas nang pauwi na si Mang Temyong galing pasada. Pagod na pagod siya. Basang-basa ang kalsada at ang ilaw ng jeep niya ay kumikislap sa bawat patak ng ulan. Hawak niya ang manibela ng mahigpit habang pinipilit pigilan ang antok. Sa isip niya, uuwi siya, iinit ng kape, kakain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya at yayakapin ang katahimikan ng gabi. Habang binabaybay ang makipot na daan papunta sa kanilang eskinita, may bigla siyang nakita sa gitna ng kalsada. Parang maliit na nilalang, gumagapang, sugatan. Napahinto siya agad. "Anak ng ano yun?" Inihinto niya ang jeep, bumusina siya ng kaunti, pero hindi gumalaw ang nilalang. Lumabas si Mang Temyong, may dalang flashlight. Lumapit siya ng dahan-dahan, habang binabasa siya ng ulan. Nang malapitan, nakita niyang hindi ito ordinaryong hayop o bata. Maliit ito, parang duwende sa kuwento. Balot sa putik ang katawan. Ang taingay mahaba. Ang balat ay parang kahoy. May sugat sa binti, at nanginginig ito sa lamig. "Uy!" Mahinang tawag ni Temyong. "Okay ka lang ba?" Dahan-dahang tumingin ang nilalang. May lungkot sa mga mata nito at pagod. "Tulungan mo ako," mahina nitong sabi. Hindi na nag-isip si Temyong. Tinakpan niya ng jacket ang nilalang at buhat-buhat itong isinakay sa jeep. Binilisan niya ang pag-uwi. Halos hindi siya huminga sa kaba at pag-alala. Pagdating sa bahay, dahan-dahan niyang ipinasok ang nilalang at inilapag sa banig sa ilalim ng mesa. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at hinugasan ang sugat nito. Tinakpan niya ng tuwalya ang katawan ng nilalang at pinagmasdan ito habang natutulog. Hindi pa rin siya makapaniwala. Anong klaseng nilalang to? Duwende? Multo? Hayop? Pero kahit maraming tanong sa isip niya, isang bagay lang ang malinaw. Kailangan nito ng tulong at siya lang ang huminto. Madaling araw, nagising si Mang Temyong sa tunog ng mahina at mahinhing boses. "Salamat," wika ng nilalang habang nakatingin sa kanya. "Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako." Okay ka na ba?" tanong ni Temyong, medyo nahihiya. "Hindi ko alam kung dapat ba kitang dinala, pero hindi kita kayang tiisin." Mumiti ang nilalang. "Ako si Ambo. Anak ako ng tagapangalaga ng lupa." "Tagapangalaga ng lupa?" muling tanong ni Temyong. "Anong ibig mong sabihin?" "May mga nilalang kaming tagabantay ng kalikasan. Hindi kami laging nakikita. Pero kapag may mabuting puso ang isang tao, nakikita namin sila at sila rin nakikita kami." Napakamot ng ulo si Mang Temyong. Hindi ko rin naman alam kung mabuti ako. Pero kung tinutukoy mo yung pagtigil ko kagabi, instinct lang yon. Ayoko lang ng may naaagrabyado." "Hindi lahat humihinto," sagot ni Ambo. "Lalo na sa panahon ngayon." Tahimik muna sila pareho. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita ulit si Ambo. "Babalik na ako. Kailangan ko nang umalis."
pero may iiwan ako. Kinuha niya mula sa kanyang maliit na bag ang isang bagay. Isang garapon na gawa sa salamin at may laman na parang malapot na palaman na kumikislap sa ilaw. Ilagay mo ito sa tinapay. Gamitin niyo sa negosyo niyo. Pero tandaan mo, hindi ito basta pagkain. Ito'y biyaya at may kasamang panata. Panata? Tanong ni Temyong. Tuwing kabilugan ng buwan, kailangan niyong gawin ang ritual. Magsindi ng kandila, magdasal, at gamitin ang bulaklak ng Cadena de Amor sa paligid ng garapon. Kung gagamitin niyo ito para sa kasakiman, mawawala ang bisa. Kung pananatiliin niyong bukas ang puso at layunin, magtatagal ang liwanag nito. Hinawakan ni Temyong ang garapon. Mabigat ito, malamig sa kamay, pero tila may init na pintig sa loob. Bakit mo to ibinibigay sa akin? Tanong niya. Dahil pinili mo akong tulungan, sabot ni Ambo. At dahil naniniwala akong ang mabuti kapag pinalago ay nakakahawa. Saglit pa'y kumislap ang katawan ni Ambo. Sa isang iglap, parang tinanay siya ng hangin. Wala na siya sa ilalim ng mesa. Pero naiwan ang garapon, nakapatong sa banig, tahimik pero buhay. Bandang 7:00 ng umaga, habang nagkakape si Aling Bebang sa kusina, inabot ni Mang Temyong ang garapon. Bebang, ani Temyong, medyo nag-aalangan. Gamitin mo raw to sa palaman. Napakunot ang noo ni Aling Bebang habang tinititigan ang garapon. Ano to, Temyong? Mula kanino? Mahabang kwento, basta isang nilalang ang nagbigay niyan. Duwende yata o tagapangalaga raw ng lupa. May himala raw yan, pero may bilin. Gamitin lang para sa kabutihan. At huwag kakalimutang dasalan tuwing kabilugan ng buwan. Gamit ang singaw ng bulaklak ng Cadena de Amor. Tahimik si Bebang habang hawak ang garapon. Hindi siya agad naniwala, pero hindi rin siya nagduda. Sa tagal niyang nagtitinda, alam niyang may mga bagay na hindi basta-basta maipaliwanag. Lalo na ang kabutihang biglang dumarating kapag bukas ang puso. Sige Temyong, subukan natin. Mahinang sagot niya. Maaga pa lang ay nagtitinda na si Bebang sa terminal. Inihanda niya ang 3 bagong sandwich, ham, itlog at manok. Lahat ay hinaluan ng kaunting mahiwagang palaman mula sa garapon. Maingat niyang inilagay ito sa gitna ng tinapay, parang naglalagay ng lihim. Eto na, tingnan natin, bulong niya sa sarili. Hindi pa tumatagal ng 10 minuto sa pwesto niya, lumapit na si Mang Lito, isa sa mga jeepney driver. Aling Bebang, meron ka bang egg sandwich ngayon? Gutom na ako eh. Oo Lito, kakagawa ko lang. Kinagat ito ni Mang Lito. Tumigil siya, tumingin sa sandwich, tapos kay Bebang. Tapos bumalik sa sandwich. Aling Bebang, grabe to ah. Parang ang lambot ng tinapay, ang palaman malasa pero hindi nakakaumay. Parang ang saya-saya ko bigla. Napatawa si Bebang. Sira, gutom ka lang siguro. Hindi nga, seryoso ako. May kakaibang timpla to. Parang pamilyar pero bago. Hindi ko maipaliwanag. Parang may alaalang masarap kasama. Sunod-sunod ang dumating. Miss Bebang, chicken sandwich na po. Sabing isang estudyante. Grabe ang sarap. Isa pa nga po, hindi ko mapigilan. Ang sarap ng palaman nyo, Aling Bebang. Sabi ng batang pasorero na binigyan ni Aling Bebang ng libre. Sobrang sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Maging ang mga tahimik na suki ay napapatingin sa sandwich na para bang may sariling kwento. May isang ginang na nagtitinda ng gulay. Matagal siyang tumiig sa hawak na sandwich bago muling kumagat. Bakit parang ang linamnam nito, Bebang? Tanong niya. Parang may honey, may gatas, pero hindi ko makita kung saan galing yung tamis. Bagong sikreto, sagot ni Bebang na nakangiti. Sa hapon, dumating si Joyce galing eskwela. Nakita niya ang haba ng pila sa kariton. Anong meron? Bakit parang may fiesta dito? Ewan ko ba na, ani Bebang. Mula kaninang umaga, sunod-sunod ang customer. Wala pa yatang ganitong araw sa buong pagtitinda ko. Lumapit si Joyce, tumikim ng isang sandwich. Napanganga siya. Nay, teka, iba to. Masarap talaga. Di lang masarap, parang may kurot sa dibdib habang ngumunguya ka.
Ang weird pero ang sarap. At simula nga noon, bawat sandwich ay may panibagong layunin. Hindi lang para ibenta, kundi para maghatid ng ligaya. Si Joyce ay mas aktibo na sa pagtulong sa pwesto. Si Bebang ay mas inspired sa pagtitinda. At si Temyong, sa bawat tingin niya sa garapon, alam niyang may kabutihang ibinabalik sa kanya ang mundo. At ang mga tao sa terminal, masaya, busog. Paulit-ulit ang tanong, Aling Bebang, anong sikreto mo? Ngunit pareho lang ang sagot niya araw-araw. Dasal, tiyaga at kaunting hiwaga. Pagkauwi nila sa bahay, puno ng sigla ang kanilang munting kusina. Basa pa ang kanilang tsinela sa ulan. Ngunit hindi iyon mahalaga. Mas nangingibabaw ang tuwa sa dami ng bumibili. Ang dami na naman pong bumili, Nay. Masiglang kwento ni Joyce habang inilalapag ang bayong ng gamit. Yung bagong gwardya, bumili ng 3. Sabi niya, ngayon lang ako nakakain ng ganito. Tumawa si Bebang habang hinuhugasan ang kutsilyo. Yung matandang nagtitinda ng candy, bumalik din. 2 araw na siyang sunod-sunod. Sabi niya, parang may humihila sa akin pabalip sa kariton mo. Kasi naman, sabat ni Mang Temyong, habang iniinom ang mainit na kape. Pag may puso ang gawa mo, kahit di mo ipagsigawan, mararamdaman pa rin ng tao. Nagkatinginan silang 3, at sa katahimikang iyon, alam nila may kakaibang nangyayari. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, naging tahimik ang buong paligid. Sa labas, maliwanag ang langit. Ang buwan ay bilog na bilog, tila mata ng langit na tahimik na nakamasid. Lumapit si Mang Temyong sa altar at dahang-dahang kinuha ang garapon mula sa kahon. Hindi ito basta lalagyan lang, kumikislap ito ng mahina, parang may maliliit na bituin na umiikot sa loob. Hawak niya ito na parang mahalagang lihim. Inihanda nila ang ritual. Sa gitna ng mesa, isang puting tela. Sa ibabaw nito, ang garapon. Sa paligid, mga talulot ng bulaklak ng Cadena de Amor na kinuhanan ni Joyce mula sa bakuran ni Aling Sela. Sa isang mangkok ay mainit na tubig. Mula rito magagaling ang steam. Sinindihan ni Bebang ang kandila. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Walang usapan, walang paliwanag. Kusang nagsimula ang dasal. Hindi binigkas, pero buo sa puso. Tahimik ang buong tahanan. Habang umiikot ang steam sa paligid ng garapon, parang may malamig na hangin na dumaan. Kahit sarado ang mga bintana. Gumapang ang liwanag sa ibabaw ng mesa. At sa loob ng garapon, may kumikislap na tila maliliit na bulalakaw. Maya-maya, lumitaw ang mga salitang tila isinulat mula sa mismong loob ng garapon. Ang biyaya ay galing sa kabutihan. Napahawak si Joyce sa dibdib. Hindi lang to basta palaman, bulong niya. Ito'y paalala. Simula noon, bawat sandwich ay may bagong layunin. Hindi lang ito basta paninda. Ito ay isang handog. Isang paalala na ang ligaya, minsan dumadaan sa tiyan, pero nagtatagal sa puso. Mula sa isang kariton sa gilid ng terminal, unti-unting lumaki ang kanilang munting negosyo. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumadami ang bumibili. Hindi lamang dahil sa sarap ng tinapay, kundi dahil sa pag-aalaga sa bawat suki. Hindi lang po masarap, parang may lambing ang sandwich nyo. Sabi ng isang nanay na araw-araw bumibili para sa anak niyang estudyante. Parang ginhawa sa araw ko to. Dagdag naman ng isang driver. Pag nakakain ako niyan, parang kaya kong tiisin ang buong maghapon. Sa loob lamang ng 6 na buwan, hindi lang isa kundi 3 pwesto na ang hawak nila. Isa sa unang terminal, isa malapit sa palengke, at isa sa kanto ng paaralan. Lahat ay may parehong simpleng disenyo. Puting tolda, maayos na mesa. At isang maliit na altar na may kandila at bulaklak ng Cadena de Amor. At sa bawat garapon sa bawat pwesto, may tagong ilaw na kumikislap tuwing gabi ng dasal. Isang gabi habang nasa kusina, abalang-abala si Aling Bebang sa paghahanda ng mga palaman. Si Joyce ay naglilinis ng garapon. Si Mang Temyong ay nakaupo sa tabi ng mesa, tahimik na nakikinig. Temyong, ani Bebang habang nilalagyan ng palaman ang isang tray ng tinapay. Sinong mag-aakalang aabot tayo rito?
Napangiti si Temyong. Dati, isang sandwich lang ang tinda mo sa isang oras. Ngayon, hindi mo na nga mabuhat mag-isa ang mga tray. Sumingit si Joyce habang sinasara ang isa pang lalagyan. At yung kariton, inayos pa natin noon gamit lang yung lumang gulong ni tatay. Ngayon, dagdag ni Bebang, may 3 pwesto na tayo. Nakabili pa tayo ng second-hand na sasakyan. At higit sa lahat, may sarili na tayong bahay. Hindi man malaki, pero atin na to. Napahinto sila. Napatingin sa isa't isa. Doon lang nila naramdaman ang bigat ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Mula sa trapikong kalsada, sa pawol sa terminal, sa mga gabing walang benta, sa sandwich na libreng inabot sa batang butong. Ngayon, narito sila. Pero higit sa lahat, ani Temyong, hindi lang tayo ang umangat. Tingnan mo si Aling Bina, yung kapitbahay nating dating walang kita. Ngayon, siya na ang nagtitinda sa branch natin sa palengke. At si Mang Duming, dagdag ni Joyce. Tumigil na sa pangangalakal ng basura. Siya na ngayon ang tagabenta sa kabila. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tumigil na sa pamamasada si Mang Temyong. Hindi dahil ayaw na niya, kundi dahil alam niyang mas mahalaga na ang ibang tungkulin niya ngayon. Bilang tagapagbantay, katuwang at ama. Sapat na ang ilang dekada sa kalsada. Sabi niya kay Joyce, minsang magkausap sila habang naghahanda ng tinapay. Ngayon, mas masarap sa pakiramdam na makita kayong umaangat. Hindi lang po ito dahil sa palaman, Tay, tugon ni Joyce. Dahil to sa pagpapatuloy ng kabutihang sinimulan nyo. Napangiti si Temyong, pero may luha sa gilid ng mata niya. Sabi niya, tinamaan lang daw ng usok ng kalan, pero alam nilang totoo ang dahilan. Tuwing gabi, bago matulog, sila'y nagtitipon sa sala. Nasa gitna ang garapon, sinisindihan ang kandila at tahimik silang nagdarasal. Wala silang hinihingi. Puro pasasalamat lang. Sa ilalim ng liwanag ng garapon, tahimik pero buhay, naroon ang mensahe na hindi nawawala. Ang biyaya ay galing sa kabutihan. At sa bawat kagat ng sandwich, may kasamang kwento. Kwento ng sakripisyo, panalangin at tiwala. Hindi nila kailanman ipinaalam kung ano talaga ang palaman. Para sa kanila, hindi iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, bawat kagat ay may layunin. At sa kanilang bagong tahanan, sa bagong buhay na pinanday ng malasakit, tuloy-tuloy ang asenso. Araw-araw, maganda ang benta. Hindi na nila kailangang ipagsigawan ang paninda, kusang lumalapit ang mga tao. May mga suking laging bumabalik at laging may bagong mukhang natutukso sa bango ng tinapay at malasakit sa serbisyo. Lahat ng sangay nila ay may steady na kita. At mas naging maayos ang takbo ng kanilang araw-araw. Isang hapon, habang abala si Joyce sa pagbibilang ng kita at si Bebang ay nag-aayos ng mga resibo, may kumatok sa gate. Sunod-sunod, mabilis. Temyong, si Arman to! O, sigaw ni Aling Bebang nang buksan ang pinto. Dumating si Mang Arman, nakabarong, may hawak na tablet at ngiting parang bitbit ay pag-asa. Siya ang dating kasamahan ni Aling Bebang sa terminal na ilang taon na rin hindi nagpapakita. O Bebang, aba, umanda ka pa lalo ah, sabay tawa ni Arman habang pumapasok. Bulero ka pa rin, ano bang sadya mo? Tanong ni Aling Bebang habang inaanyayahan siya sa loob. Uy, ayos tong bahay niyo ah, ang linis, ang ganda. Iba talaga kapag masipag ang mag-asawa. Dahil sa dasal, tiyaga at konting hiwaga, biro ni Aling Bebang. Sabay kindat kay Mang Temyong na noon ay tahimik na nagbubuklat ng talaan. Biglang naging seryoso si Arman. Alam mo, Bebs, tamang-tama to para sa inyo. May opportunity ako, pang level up, investment, triple ang balik. Wala kayong kailangang gawin. Ako na bahala sa sistema. Marami nang kumita rito. Kahit yung pinsang ko, nagkakotse sa isang buwan. Tahimik ang loob ng bahay. Si Joyce ay napahinto sa pansusulat. Si Mang Temyong, bagamat walang imik, ay napalingon at bahagyang sumimangot. Triple, tanong niya.
Parang ang bilis naman. Hindi lang mabilis, pare, sigurado. Sagot ni Mang Arman, sabay abot ng tablet. Ipinakita niya ang mga graph, mga pangalan ng mga kliyente, at mga testimonya na puno ng papuri. May resibo, may portal, may access, lahat legal. Ikaw, Temyong, ilang taon kang nagmaneho. Di ba panahon na para medyo magpahinga at hayaang gumalaw ang pera niyo para sa inyo? Kinagabihan, habang natutulog na si Joyce, magkatabi sa kama sina Mang Temyong at Aling Bebang. Maulan, mabagal ang patak sa bubong, parang sinasabay sa mabigat nilang paghinga. Temyong, mahinang tanong ni Aling Bebang. Sigurado ka ba talaga rito? Parang hindi ako mapalagay. Alam kong mabilis, pero minsan kailangan din nating sumugal. Baka ito na yon, Bebang, yung tuloy-tuloy na ginhawa. Para kay Joyce din naman to. Para makatapos agad siya. Tahimik si Bebang. Gusto niyang magtiwala, pero may kirot sa sikmura niya na hindi niya maipaliwanag. Basta, kung ano man ang mangyari, sabay natin haharapin. Mahina niyang tugon, saka tumagilid patalikod. Kahimik na pinapahid ang luhang hindi niya gustong ipakita. Kinabukasan, iniabot ni Temyong kay Arman ang ipon nila, ang pinag-ipunan nilang mag-asawa sa kita ng pagtitinda ng sandwich. Naka-envelope, maayos, maingat. Good choice, pare, nakangiting sabi ni Arman. Trust me, babalik yan triple, 2 linggo lang. 2 linggo ang lumipas. Walang mensahe, walang tawag, hindi na makontak si Arman. Tumawag si Temyong, walang sumasagot. Pinuntahan niya ang address ng opisina. Sarado. Wala ring nakakaalam kung sino si Mang Arman. Nang tawagan niya muli ang numero, tuluyan na itong cannot be reached. Bumalik siya sa bahay. Basang-basa ng ulan, putikan ang pantalon, at mabigat ang mga paa. Wala na, mahina niyang sambit pagpasok ng bahay. Anong ibig mong sabihin wala na? Tanong ni Bebang, napapatayo sa pagkakaupo. Yung pera, yung ipon, nawala na. Hindi agad nakareact si Bebang. Tila tinanggalan ng hangin ang kanyang dibdib. Tumitig lang siya kay Temyong. Saka dahan-dahang naupo. Walang luha sa simula, pero nanginginig ang mga kamay. Lumapit si Joyce. Umupo sa saril, kaharap ang magulang. Tahimik. Tay, bulong niya. Paano na po ang matrikula ko? Walang nakasagot, kahit si Temyong. Tila nalunod sa sarili niyang konsensya. Bumuntong hininga siya, tumayo, at nilapitan ang altar. Kinuha ang garapon. Tahimik ito. Wala nang liwanag, wala nang init. Parang malamig na bato. Tumulo ang luha sa mata ni Temyong. Pinisi niya ang garapon na parang umaasa itong magliwanag muli. Pero wala. Tila pati ang hiwaga ay nawala. Tila nawala ang himala. Kinabukasan, isa-isang bumaba ang benta. Pagkatapos lamang ng ilang linggo, napilitang magsara ang 2 branch. Binalik sa dating kariton ang paninda. Si Joyce, pansamantalang tumigil sa pag-aaral. Si Bebang tahimik na lang sa tuwing tinatanong kung okay lang sila. At si Mang Temyong tila lumiit. Hindi sa katawan, kundi sa tindig. Wala na ang dating lakas sa boses. Ang dating kumpiyansa sa mga mata, napalitan ng pagod at pagsisisi. Isang gabi, malakas ang ulan. Naupo si Mang Temyong sa may pinto. Hawak ang garapon. Nakatitig lamang, tahimik. Basang-basa ang kanyang tsinelas, ngunit hindi siya kumikilos. Pilit niyang inaalala ang liwanag na minsang nandoon. Saan ako nadapa? Kailan ko kinalimutan ang kabutihang layunin? Napabuntong hininga siya. At sa isang maling desisyon, bulong niya, sapat na para mawala ang lahat. Sa kusina, si Aling Bebang ay nakaupo sa harap ng kalan. Hindi gumagalaw, nakatitig lang sa kawali. Kahit patay ang apoy, ang kamay niya ay nakakuyom pero wala ng galit, puro pagod. Sa gilid ng sala, si Joyce ay binubuklat ang lumang notebook niya, puno ng plano, pangarap at mga presyo ng sangkap. Tahimik siyang umiiyak.
Hindi dahil sa pera, kundi sa bigat ng sakripisyong nauwi sa wala. Wala nang kislap ang garapon. Wala nang inip. Wala na ang himala. Ang natira na lang ay ang sakit ng pagkakamali. At sa gitna ng katahimikan, ramdam nila ang bigat na hindi kayang sukatin ng kahit anong palaman, kahit anong dasal. Pero ang liwanag na nawala ay hindi pa rin tuluyang nabura. Naghihintay lang. Nang gabing iyon, habang kinukusot ni Mang Temyong ang basahan sa harap ng bahay, napapailing siya habang tinititigan ang langit. Bakit nga ba, Bebang? Mahina niyang bulong sa hangin. Ginawa na nating lahat. Nagdasal na tayo. Pero bakit parang wala pa rin? Tahimik sa paligid, wala ni kaluskos. Ni ang kuliglig ay tila natulog na sa lungkot. Bigla may malamig na hangin na dumaan, parang may yumakap sa kanyang balikat. Pagharap niya, may tila liwanag sa madilim na sulok ng bakuran. Temyong, sabi ng isang pamilyar na tinig. Napapitlag siya. Ambo? Mula sa dilim, lumitaw si Ambo. Mas maliwanag ang balat at ang kanyang suot ay tila yari sa dahon ng gintong ilaya, kumikislap sa liwanag ng buwan. May hawak si Ambo na maliit na garapon, mas maliit kaysa dati, ngunit mas makinang. Parang kristal na may ginintuang liwanag sa loob. Nasilaw tayo sa mabilisang pera, mahinahong sabi ni Ambo habang nakatingin kay Mang Temyong. Akala niyo'y sagot ang kayamanang mabilisan, pero hindi lahat ng kinang ay gintotem. Napayuko si Mang Temyong, pilit pinipigil ang luhang bumubuo sa kanyang mata. Ambo, mahina niyang sambit, halos pabulong. Akala ko kasi, totoo yung kaibigan ni Bebang. Ang galing magsalita, ang ganda ng pangako, naniwala ako, kasi gusto ko na ring hindi mahirapan ang pamilya ko. Tahimik si Ambo, ngunit mariing nakatingin sa kanya. Hindi galit, kundi may bigat ang titig, tila umaabot sa pinakailalim ng puso. Akala ko habang may palaman, tuloy-tuloy na ang ginhawa. Patuloy ni Temyong. Akala ko sapat na ang dasal, pero nawala pa rin ang liwanag. Lumapit si Ambo at iniabot ang garapon. Hindi sa palaman nakasalalay ang pag-angat. Nasa puso, sa ritual, sa layunin. Kung kabutihan ang pinanggagalingan, magbabalik ang liwanag. Pero tandaan mo, ang himala ay hindi pantakip sa pagkukulang. Ito'y gantimpala sa dalisay na hangarin. Hindi ko na alam kung paano babangon, bulong ni Temyong, halos hindi makatingin. Nahihiya na ako kay Joyce, kay Bebang. Sa sarili ko, mumiti si Ambo, marahan. Ang liwanag ng garapon, Tem, hindi nawala, nariyan pa rin. Ikaw lang ang lumayo. Tahimik, mabigat ang gabi. Ngunit sa pagitan ng katahimikan at hangin, dumaan ang isang mainit na simoy. Bitbit ang samyo ng lumang tinapay, ng kariton at ng panahong kahit walang pera, buo ang loob ni Mang Temyong. At sa kanyang palad, muling kumislap ang garapon. Kinabukasan, nagdesisyon si Mang Temyong. Bebang, Joyce, babalik tayo sa terminal. Napalingon si Aling Bebang. Sigurado pa? Sa kariton? Wala ng aircon, wala ng cashier? Wala na rin kasi tayong dahilan para hindi magsimula ulit. Gusto kong bumalik sa kung saan totoo tayo. Doon tayo binasbasan, hindi sa ganda ng pwesto, kundi sa ganda ng puso. Tahimik si Joyce pero dahan-dahang lumapit. Gusto kong tumulong, Tay, habang di pa ako pumapasok. Tumawa si Mang Temyong. Ayos, sige, ikaw na ang magkahera. Bumalik sila sa lumang terminal. Palawangin na ang gulong ng kariton. May mga lumang papel at plastik sa ilalim. Pero nang inilabas ni Mang Temyong ang bagong garapon, tila may kaunting liwanag na kumislap sa mga mata ni Aling Bebang. Ginawa nila ang ritual, tahimik, seryoso. Ginamit nila ang mga talulot ng kadena de amor, ibinalot sa panalangin ni Bebang, habang si Joyce ay nag-alay ng bulaklak sa tabi ng kariton. Bebang, sabi niya ng marahan. Habang inaayos po to, naaalala ko kung paanong dati, buo ang loob ko. Sana mapatawad mo ako sa naging pagkakamali. Hindi mo kailangang magsalita, Tem.
sabi ni Bebang, habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Basta nandito tayo, kumpleto tayo, may pag-asa tayo. Dahan-dahan, bumalik ang Suki. Isang matandang balut vendor ang unang lumapit. Bit-bit ang kanyang bayong. Inamoy niya ang simoy mula sa kariton at agad na napangiti. Uy, ito! Yung tinapay na ang sarap ng palaman, parang hindi ordinaryo. Sabay abot ng barya. Isang piraso nga. Pagkakagat niya, napatigil. Aba, ayan yan. Malasa, malambot at may tamang alat at tamis. Ang sarap talaga, parang gawa sa mamahaling tindahan. Sumunod ang isang batang pulubi, nakatayo lang sa tabi, walang imik. Agad siyang inabutan ni Mang Temyong ng mainit-init na tinapay. Libre yan, sabihin mo lang kung masarap. Kumagat ang bata, nanlaki ang mata. Ang sarap po nito, Mang Temyong, parang may cheese at gatas na hindi ko pa natitikman dati. Naglapitan pa ang ilan. Kuya, may bago ba kayong timpla? Mas masarap na yon. Lambot ng tinapay nyo ha? Di gaya ng iba, matigas na parang bato. Grabe yung palaman, ang linamnam, parang hindi pinipid. Dati nakakakain lang ako ng ganito pag Pasko, ngayon tuwing merienda na. Isang janitor na madalas dumaan, bumili ng 2, pang-uwi sa anak ko. Mahilig sa malasa eto panalo sa lasa. Mura na. Masarap pa. Isang ginang mula simbahan ang napadaan at bumili. Ganito yung tinapay na binibili ng mister ko dati. Salamat ha, parang nabalik yung alaala. Unti-unting nabuhay ang paligid. Si Joyce ay muling nag-aaral gamit ang kaunting ipon mula sa unang kita. Bawat piraso ng tinapay ay sinasabayan nila ng dasal. Hindi lang para umasenso, kundi para magpatuloy, para manatili ang liwanag. At sa bawat kagat ng tinapay ng mga suki, may ngiting hindi mabibili. May liwanag na hindi galing sa garapon, kundi sa puso ng bawat piraso. Sa gabi matapos ang isang maayos na araw sa terminal, sabay-sabay silang kumain ng hapunan. Sinabawang sardinas, kanin at natirang tinapay. Simple lang ang lahat, pero puno ng katahimikan at konting ngiti sa labi ng bawat isa. Biglang nagsalita si Joyce habang nililigbit ang pinggan. Tay, Nay, may gusto po akong ipanufala. Napatingin si Mang Temyong at Aling Bebang. Ano yun anak? Tanong ni Bebang habang nagpupunas ng kamay. Kapag po nagkapuhunan tayo ulit at nakabukas tayo ng sariling tindahan, sana po hindi lang basta negosyo ang itayo natin. Gusto ko pong may altar ang bawat panaderya natin. Napakunot ang noo ni Mang Temyong. Altar? Opo, isang maliit lang at isa pa. Natigilan si Joyce sa kamumiti. Tuwing Sabado, gusto po pong mamigay tayo ng libreng tinapay sa mga batang lansangan. Tahimik si Bebang, hindi agad nakapagsalita. Si Mang Temyong ay napaayos ng upo, saglit na napatingin sa kisame. Alam mo anak, mahinang wika ni Temyong. Kung ito ang sinabi mo sa akin noon, malamang ngumiti lang ako at nagsabing, alam ko na yan. Tumayo siya, lumapit kay Joyce. At hinaplos ang buhok nito. Pero ngayon, mas ramdam ko na, ang pagiging mabuti anak, hindi palaging madali. Pero ito ang pinakamatibay na yaman natin, yung kakayahang tumulong kahit minsan tayo ang kapos. At yung puso na kahit nasasaktan, pinipili pa ring maging tapat sa kabutihan. Naiyak si Joyce pero pilit pa ring ngumiti. Gusto ko po kasi yung mga batang tulad ng dati kong kaklase na hindi makabili ng baon, makatikim ng masarap na tinapay. Yung parang sa atin, kumango si Bebang. At gusto ko rin yung altar, kahit maliit lang, para araw-araw nating maalala kung anong biyaya ang dumadaloy sa bawat piraso ng masa. Dumaan ang mga buwan, muling lumakas ang negosyo, hindi lang sa hiwaga ng garapon, kundi dahil sa hiwaga ng panata. Ang kanilang tinapay ay unti-unting nakilala, hindi lang sa lasa ng tinapay, kundi sa malambing na pagtrato sa bawat customer, sa mainit na ngiti at sa pagmamalasakit. Tuwing Sabado, may mahabang pila ng mga bata sa gilid ng kariton. May mga halakhakan, may mga naglalaro habang hawak ang tinapay. Salamat po Tita Bebang. Ate Joyce, ang sarap po talaga ng tinapay nyo. At sa bawat umaga bago pagbukas ng tindahan,
Nauuna muna ang tahimik na dasal sa altar sa gilid. Doon inapasapasa ng pamilya ang simpleng panalangin. Gabayan mo kami, hindi para sa yaman, kundi para sa tamang layunin. Isang gabi, habang nakaupo sa gilid ng terminal, napatingin si Mang Temyong sa kanyang pamilya. Tahimik si Joyce na nag-aaral. Si Bebang, inaayos ang mga natirang tinapay para ibigay sa mga palaboy. Napangiti siya. Hindi man ito marangya, pero ramdam ko, ito ang tunay na kayamanan. Bulong niya sa sarili. At sa di kalayuan, sa isang poste ng ilaw, tila may kumikislap na liwanag. Isang maliit na sinag na tila nagbabantay. Ilang buwan ang lumipas. Sa loob ng isang bulwagan na puno ng palakpakan, nakatayo si Joyce sa entablado. Suot ang kanyang puting toga, hawak ang diplomang matagal nilang pinangarap. Tay-nay, bulong niya habang pinagmamasdan ang dalawang naghihintay sa ibaba. Para sa inyo to. Pagbabatang stage, sinalubong siya agad ng yakap ni Aling Bebang, habang si Mang Temyong ay pilit pinipigil ang luha sa mata. Joyce, ang galing mo. Napakagaling mo, anak, ani Aling Bebang. Nanginginig pa ang boses. Kung alam mo lang kung ilang gabi naming pinagdasal to, dagdag ni Mang Temyong. Pero hindi lang kami ang nagtagumpay, ikaw ang nagtulak sa sarili mo. Hindi ka bumitaw, ngumiti si Joyce. Na yun po, panahon na para ibalik ko lahat ng kabutihang tinanggap natin. Pagkaraan ng graduasyon, agad niyang inupuan ang negosyo. Unti-unting inayos ni Joyce ang mga aspeto na dati dinadaan lang nila sa tiyaga. Tay, wala po tayong formal system ng supply inventory, sabi ni Joyce habang hawak ang lumang ledger. Kasi naman, pagkulang na bumibili kami, sagot ni Temyong. Ngumiti si Joyce. Simula ngayon, maglalagay na tayo ng weekly monitoring. Mas makakatipid tayo sa bultuhang pagbili. Sunod ang sahod ng mga empleyado. Maayos na po ang pasahod natin, pero wala silang rest day. Hindi na namin naiisip yan noon, sabi ni Bebang. Akala ko, okay lang basta may trabaho. Hindi po sapat ang trabaho kung pagod na pagod ang katawan. Kailangan din nila ng dignidad. Nagkatinginan ng mag-asawa, tahimik. Pagkatapos ng ilang saglit, tumango si Mang Temyong. Tama ka, anak. Dapat hindi lang kita ang pinapalago, kundi pati tao. Sa loob ng 6 na buwan, ramdam agad ang pagbabago. Hindi na kulang-kulang ang ingredients. Maayos ang daloy ng cash. Maging ang mga empleyado ay masaya at masipag sa trabaho. Minsang gabi, habang naguhugas ng pinagkainan, sinabi ni Bebang, Temyong, alam mo bang natututo akong makinig ulit sa anak natin? Ang dami niyang alam, pero mas nakakabilib kasi hindi siya nagyayabang. Tumango si Temyong. At alam mo, Bebang, hindi ako natatakot sa pagbabago ngayon kasi siya ang bumagabay sa atin. Isang umaga, habang nag-aayos si Joyce ng papeles, may dumating na liham mula sa kilalang mall sa Maynila. Inaanyayahan po namin ang tinapay ni Mang Temyong na maging bahagi ng aming food court community. Naniniwala kaming ang inyong produkto ay may natatanging lasa at mensahe na dapat maabot ang mas marami. Napaupo si Bebang. Sa mall, hindi makapagsalita si Temyong. Tayo? Sa mall? Tumango si Joyce. Hindi ito tungkol sa pagiging sikat. Ito po ay para mas madaming makakilala sa tinapay na may pagmamalasakit. Ang Kunang Mall Branch. Sa unang linggo ng operasyon sa mall, dama nila ang kaba. Parang ang sosyal ng lugar na to. Baka hindi tayo bagay dito, bulong ni Bebang. Hindi po tayo pumunta dito para magpakasikat. Pumunta tayo para maghatid ng tinapay na may panalangin, sagot ni Joyce. Sinindihan ni Temyong ang kandila sa maliit na altar sa sulok. Simula pa lang ito, hindi lang naman tinapay ang sandigan natin, kundi pananampalataya. Hindi inaasahan, ngunit nagustuhan ng mga tao ang kanilang paninda. May isang customer na nagtanong, bakit may altar kayo? Ngumiti si Joyce, para po yan sa dasal naming nilalagay sa bawat tinapay. Hindi po ito basta negosyo, panata po ito. Mula sa isang mall, naging 2. Mula sa 2, naging 5.
At sa bawat branch, laging may altar na may kandila, libreng tinapay tuwing Sabado, at sulok na may plake, may panalangin sa bawat palaman. Sa bawat bagong branch, hindi nila naramdaman ang paglayo sa pinagmulan. Sa halip, mas lumalalim ang pag-unawa nila sa kung bakit sila nagsimula. Hindi para sa pangalan, kundi para sa paglilingkod. At habang pinagmamasdan ni Joyce ang patuloy na pagdami ng customer, tahimik yang bulong. Hindi lahat ng tagumpay ay sumisigaw. Ang iba, dumarating ng may katahimikan. Pero puno ng liwanag, isang gabi matapos ang pagbubukas ng ika-6 na branch ng tinapay ni Mang Temyong, umuwi si Mang Temyong sa pinakaunang tindahan nila, ang nasa lumang pwesto sa terminal. Tahimik ang gabi, tila nagpapahinga ang buong mundo. Hawak niya ang lumang garapon ni Ambo, pinupunasan habang nakaupo sa tabi ng altar. Napabuntong hinina siya. Kung nasaan ka man, Ambo, salamat. Mahinang bulong niya. Hindi ko alam kung paano kami napunta sa ganito, pero sinikap naming manatiling totoo. Sa bawat kinita namin, binalik namin sa mga bata. Sa bawat tinapay, may dasal pa rin. Hindi po naming kinalimutan ang bilin mo. Sa saglit na iyon, may dumapong malamig na hangin at unti-unting may liwanag na gumuhit sa harap ng altar. Lumitaw si Ambo, hindi na ang gusgusing anyo ng dating duwende, kundi mas mataas, mas makinang, parang ginintuan ang balat. Temyong, wika niya. Narito ako, hindi para magpaalala, kundi para magpasalamat. Napatingin si Mang Temyong, napatayo, may bahid ng kaba at pagkalito sa kanyang muka. Hindi ko inaasahan to. Ngumiti si Ambo, tahimik, ngunit may bigat ang tinig. Ngunit inaasahan kong matututo kayo. Oo, minsang nalihis kayo, nasilaw sa mabilisang ginhawa. Pero ang mahalaga, bumalik kayo sa ugat ng inyong layunin. At sa kabila ng pagsubok, pinili niyong manatiling tapat sa kabutihan. Iniabot niya ang isang maliit na garapon. Mas kumikislap ito kaysa sa mga nauna. At sa loob ay may ginintuang alikabok na paikot-ikot. Tila may sariling buhay. Ano po ito? Tanong ni Mang Temyong. Abo ng alay. Galing ito sa mga dasal ng mga batang napakain ninyo. Sa mga gutom na nabusog. Sa mga nakalimutan na muling naramdaman ang malasakit. Anong gagawin ko po rito? Ilagay mo ito sa gitna ng inyong tindahan. Sa lugar kung saan pinakadinadaloy ang inyong kabutihan. Huwag mo ritong ipakita sa lahat. Hayaan mo ang liwanag nito ay gumalaw sa katahimikan. Tumango si Mang Temyong, puno ng galak at paggalang. Habang totoo ang layunin ninyo, hindi kayo mauubusan ng suki, ng kabutihan at ng biyaya. At sa isang kisap mata, naglaho si Ambo sa liwanag ng kandila. Kinabukasan, maagang gumising si Mang Temyong. Sa gitna ng tindahan, sa ilalim ng isang estante ng tinapay, maingat niyang inilagay ang garapon. Binalutan ito ng tela at nilagyan ng maliit na krus sa ibabaw. Hindi ito pansin ng karamihan. Pero mula noon, tila may kakaibang sigla ang tindahan. Ang amoy ng tinapay ay mas nakakaingganyo. Ang mga suki tila masaya at banayad ang kalooban. At ang mga bata, mas madalas, mas dumadami tuwing Sabado. Sa bawat kagat ng tinapay, tila may kasamang biyaya, tahimik, hindi kita ng mata, pero ramdam sa puso. Isang gabi sa food court ng isang mall sa Maynila, nakaupo si Mang Temyong sa gilid ng kanilang branch. Nakamasid lamang siya sa mga empleyado, abala sa paghahain, pagngiti, at pag-aabot ng tinapay. Katabi niya si Aling Bebang na abalang tinatahi ang laylayan ng isang lumang apron habang nagkukuwento tungkol sa bagong timpla ng palaman. Sa dami ng tao, dama ni Temyong ang sigla ng negosyo. Pero sa ilalim ng lahat ng kasiglahan, may isang tanong na hindi niya maiwaksi. Nasaan na kaya yung mga batang natulungan natin noon? Bulong niya, halos hindi marinig. Hindi natin alam, Temyong, tugon ni Bebang. Pero naniniwala akong hindi nasayang kahit isang tinapay na naabot natin noon. Habang nakatitik sila sa mahabang pila, may isang babaeng nakasuot ng puting blouse at itim na slacks ang lumapit. Bit-bit nito ang isang maliit na suitcase at makakapal na papel sa anyang braso.
May pag-aalangan sa mukha nito pero diretsyong lumapit sa kanila. Tay, mahinang tawag nito. Tay Temyong, kayo po ba yon? Napatingin si Mang Temyong. Sandaling naguluhan, pero nang tumitig siya sa mukha ng babae, parang dumaloy ang liwanag ng nakaraan. May kumiliti sa puso niya, isang alaala na matagal na niyang iniipit sa puso. Ako po yung estudyante dati, yung binibigyan niyo palagi ng sandwich tuwing gabi sa terminal. Yung nililibre mo ng pamasahe papuntang school. Nanlaki ang mata ni Temyong. Dahan-dahang tumayo na pipitlag, tila pinigilan ng puso ang tibok sa ilang saglit. Ikaw yung tahimik lang. Laging may dalang notebook kahit gabi. Yung nagtatrabaho sa fast food, tapos pumapasok sa umaga. Hindi ka naliligo minsan pero ang sipag mo mag-aral. Tumango ang babae at may bakas ng luha sa gilid ng mata niya. Hindi niya napigilang mapangiti habang pilit pinupunasan ang namumuong emosyon. Ako po yun, Tay. At ngayon abogado na po ako. Abogado? Halos sabay na tanong ni Aling Bebang at Mang Temyong. Opo, sagot ng babae. Humahagulgol na ang tinig. At kayo pong mag-asawa, kung naging tulay ko. Kung hindi po sa inyo, baka wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Napayuko si Aling Bemang, pilit pinipigil ang luha. Nakikita kita noon. Maputla ka, payat, pero pag inabutan kita ng sandwich, parang naiiba ang ngiti mo. Hindi ko alam kung gutom ka lang talaga o talagang may taglay kang paninindigan. Tumango si Mang Temyong, tinakpan ng kamay ang kanyang bibig. Hindi ko akalaing ikaw yon. Isa ka sa mga batang hindi ko nakakalimutan. Palagi kang may laman ang mata, parang puno ng pangarap. Ngumiti ang babae. Marahan niyang inilabas ang isang calling card. Wala naman po akong maibabalik na tinapay. Pero ngayon po ako na ang mag-aabot. Abogada na po ako sa Public Legal Office. Kung may problema kayong legal, kayong pamilya ninyo o ang mga empleyado ninyo, sabihin nyo lang. Libre po yan. Hindi na napigilan ni Mang Temyong ang kanyang luha. Napayuko siya, hawak-hawak ang calling card sa dibdib. Ang tinapay na inabot ko sa iyo noon, masarap. Pero itong biyayang binalik mo ngayon, mas malambot sa puso. Hindi kayang tapatan. Lumapit si Bebang at mahigpit na niyakap ang dalaga. Hindi mo lang alam kung gaano kami pinatatag ng gabing ito. Kailangan naming marinig yan. Kailangan naming maalala na kahit tahimik ang kabutihan, hindi ito nawawala. Hindi lang po kayo basta driver, Tay, sabi ng babae. At hindi lang po kayo tindera, Nanay Bebang. Kayo po ang unang naniwala sa akin noong panahon na halos wala na akong paniniwala sa sarili ko. Sa sulok ng tindahan, walang nakapansin. Pero kumikislap ang garapon. Ila kasabay ng tibok ng puso ni Mang Temyong. Mas maliwanag kaysa dati. Parang pinakikinggan ang bawat salita at tumutugon sa bawat pasasalamat. Napansin ito ni Joyce na bagong dating mula sa back counter. Tay, ang garapon, ang liwanag niya. Mumiti si Temyo, pinunasan ang pisngi habang tinipitigan ang kinang. Oo anak, siguro dahil ang tinapay na inabot nating noon, bumalik na yon, hindi bilang utang, kundi bilang panatarin ng kabutihan. At sa gabing iyon, habang isa-isang pinapatay ng staff ang mga ilaw at inaayos ang huling order, nanatiling bukas ang ilaw sa sulok. Hindi dahil sa kandila, kundi dahil sa garapon. At ang garapon patuloy na kumikislap. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa katotohanan. Ang kabutihang galing sa puso, maliit man noon, ay babalik. Tahimik, matapat, buo, madalas, higit pa sa inaakalap.